Isang trabahador ang nadaganan ng gumuhong pader sa kasagsagan po ng clearing operations sa Valenzuela City kanina. Nagtuturuan naman ang Valenzuela City Government at National Grid Corporation of the Philippines sa kung sino ang dapat mga siwa ng relokasyon ng mga residente. Saksi si Julio Segovia. Muntik na namang magkadisgrasya sa lugar na ito sa Valenzuela, kung saan dalawa na ang namatay nitong Martes dahil sa bumagsak na bahagi ng isang tulay. Dinedemolish na kanina ang mga bahay sa lugar nang mabagsakan ng pader at maipit ang trabahador na si Richard Carlos. Sa dami nga ng mga gamit dun sa loob, hindi na nagawa makatakbo, kaya naipit ako dun sa buti lang may kama saka aparador. Hindi na pumalagpa ang mga residente sa isinasagawang clearing operation ng lokal na pamahalaan dito sa mga bahay sa ilalim ng tulay dito sa Genti de Leon. Katunayan, marami nga sa kanila kusapang giniba ang kanilang mga bahay. Si Robert Monterola, kusa nang binaklas ang kanyang bahay matapos ang 2 dekadang pagtira sa ilalim ng tulay. Ayon sa Valenzuela Engineering Office, may mga bitak na ang tulay at hindi na pinapadaanan ng mga sasakyan. Masakit. Tagal-tagal ko na rito. 1983 nandito na ako. Upa lang sa bahay ngayon magkano na. Paglipat pa. 30 pamilya silang sapilitang pinalis at inabutan ng 5,000 pisong tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan. Pero di kontento ang ilan. Bahay po, hindi po namin kailangan mayor ang pera. Kailangan po namin bahay. Hindi kakayanin ng lokal na pamahalaan namin i-relocate lahat itong pamilyang ito. No, bukod sa walang lupa na available ngayon, wala rin pondo na available. Ang usapin ng relokasyon ng mainit na tinalakay ni Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian at ng kinatawan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa programang Unang Hirit kanina. Kaninong kargo ba ang paglilipat sa mga residente? In other jurisdictions po, talagang nakikipag-coordinate kami sa LGU and it's always the LGU who takes the initiative. Suporta lang po kami kasi kami po yung pribado. Wala po kaming karapatan na pumasok doon at mag-demolition, etc. Siguro with proper coordination, ibigyan kayo ng we cannot initiate po. I mean, that's the problem. We will support certainly. With all due respect again kay attorney, hindi nila pwede gawin kami security guard ng kanilang mga pagmamayari. Correct. Hindi ho kami security guard. Kayo mag-initiate, tutulong ho kami. Pero hindi ho naman pwede na hindi kayo nakikipag-communicate. In fact, ako 10 years na ako na dito. May barangay chairman ba doon? Meron po, pero 15 kilometers po. In fact, Mayor, we've written you po several times and nakikipag-ugnayan po ang aming legal department. Last week lang ho, meron ng mga informal settlers. Again, pumapasok sa inyo, pinahinto ho namin. Tawag kami ng tawag sa inyo. Wala namang pumupunta sa amin. I'm sure po, alam ko po we are in constant communication po with your office because this is a common problem. Pinapapunta nyo mga tao, hindi makadecide. Maging kung sino ang dapat managot sa pagguho ng bahagi ng tulay, pinagdiskusyonan. Hindi lang po ito yung lugar na ang aming negosyo po, buong Pilipinas po ang sakop, no? So, medyo may issue po talaga tayo sa mga right-of-way corridor natin o yung dinadaanan ng aming mga high-voltage transmission wires. Kadalasan po talaga yung mga tao hindi mapigilan na magtayo sila ng mga structure sa ilalim. Pero napakapanganib po niyan at yung nasa lugar po ni Mayor, matagal na po naming alam. And in fact, we have been coordinating. May sulat na ba kayo? Formal na parang inani attention ni Mayor? We have been coordinating. Anong nangyari ho kasi nung mga huling mga taon, nung ginawa po itong transmission lines, hindi po linagyan ng harang yung right of way. Siyempre po, dahil napakalaki po yung temptasyon na pumunta po yung mga tao doon, lalo na dito sa Metro Manila, nung umpisa pa konti-konti, ngayon po, Valenzuela alone, 15 kilometers po yung transmission line, meron na kaming 2,500 families na nakatira doon. Talagang isang maliit na barangay na ho siya. Sa gitna ng turuan, mga pinalikas na residente ang naiipit. Hindi namin gusto kasi wala kayong matirahan Wala namang magawa nasibak na Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.